Okay, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ng unang bahagi ng ating paksa sa mga gawing pangkomunikasyon ng mga Pilipino, ang kultura at komunikasyon. Ang session na ito ay recorded bilang bahagi na ating alternatibong paraan ng pagkatuto dahil sa suspension ng face-to-face classes upang maiwasan ang pagkalat ng influenza-like illness. Kaya naman, sa pamamagitan ng video lecture na ito, may ipagpapatuloy pa rin natin ang ating talakayan at hindi tayo mapag-iiwanan sa mga mahalagang konsepto ng ating aralin. Sa susunod na bahagi ng kabanatang ito, tatalakayin naman natin ang mga pangkalahatang gawing pangkomunikasyon ng mga Pilipino. Kaya naman, ating simulan ang talakayan. Ang sabi, esensyal ang kakayahan sa mahusay na komunikasyon para sa lahat ng tao. 'Di ba? So, mahalaga talaga ang mahusay na komunikasyon sa araw-araw nating buhay. Ginagamit natin ito sa halos lahat ng bagay, mula sa simpleng kwentuhan kasama ang pamilya at mga kaibigan. Hanggang sa seryosong usapan sa trabaho at iba pang sitwasyon sa lipunan. Pero tandaan, ang komunikasyon ay hindi lang basta pagsasalita. Kasama rin dito ang pakikinig, pag-unawa, at tamang paraan ng pagpapahayag ng sarili. Para sa karamihan, importante ito para maipahayag ng maayos ang sariling opinyon o pangangailangan. Pero para naman sa mga profesional, tulad naming mga guro, or kaya naman mga doktor, nurse, at iba pang manggagawa, mas malaki ang papel ng mahusay na komunikasyon dahil direktang naapektuhan nito ang kanilang trabaho at serbisyo. Ang maayos na pakikipag-ugnayan sa trabaho, kliyente, at ibang tao ay nakakatulong para mas maging maayos ang epektibo o maging mas epektibo ang kanilang ginagawa. Kaya naman, mahalagang matutunan at mapaunlad ng bawat isa ang kakayahan sa komunikasyon. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang sinasabi mo, kundi pati kundi pati na rin sa kung paano mo ito ipinapahayag, gaya ng paggamit ng galaw ng katawan, ekspresyon ng muka, katulad na lamang ng pag-irap o kaya naman pagtataka, at iba pang non-verbal na paraan. Sa bawat pakikisalamuhan natin sa iba, malaking tulong ang mahusay na komunikasyon para mapanatiling maayos ang samahan at maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Ito ay ayon kay Bernales et al. 2016. Ngayon ating pag-usapan ang layunin ng talakayang ito. Kasi naman, o dahil sa pagtatapos ng araling ito, kailangan yung matukoy ang iba't ibang elemento ng komunikasyon, matukoy ang kaugnayan ng kultura at komunikasyon, at maisaalang-alang ang kultura at iba pang aspetong panlipunan sa pakikipagpalitan ng ideya. Ngayon, pag-usapan natin ang kahulugan at kahalagahan ng komunikasyon. Ito ay galing sa salitang Latin na communis, na ang ibig sabihin sa Ingles ay common o karaniwan naman sa Filipino. Galing ito sa isa pang salitang Latin na communicare na nangahulugang magbahagi o ibahagi. Sabi ni Jackson, 1978, tunay na walang silbi o kahulugan ng buhay kung walang kapwa. Totoo naman, di ba? Kasi paano magiging buong buhay kung wala ang mga taong nakapaligid sa atin? Ipinapakita ng sinasabi ni Jackson na sobrang halaga ng relasyon natin sa ibang tao. Sila ang nagbibigay kulay, di ba? Sila ang nagbibigay saya at direksyon sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng mabuhay o magtagumpay ng mag-isa lamang dahil madalas ang kasiyahan at ang kasiyahan o yung tagumpay na naranasan natin ay galing din sa suporta at presensya ng iba. Lahat tayo ay may koneksyon at ambag sa buhay ng isa't isa, tama? Kaya mas nagiging makulay at may meaning ang mundo natin. Yung pakisalamuha natin sa iba, yun din ang nagbibigay saysay sa araw-araw, sa pamilya, andyan sa pagmamahalan. Okay? Nandiyan ang pagmamahalan, nandiyan ang pag-aalaga na nagbibigay ng comfort. Ngayon, sa kaibigan naman, natututunan natin maging open or mag-open up, di ba? Tumawa
at tulungan ng isa't isa. Sa trabaho o komunidad naman, nararamdaman nating parte tayo ng mas malaking layunin na may taong umaasa rin sa atin katulad ng isang guro. Sino ba ang umaasa sa kanyang serbisyo? Siyempre, ang mga Filipino students. Ang mga nurse, sino ba ang umaasa sa kanilang serbisyo? Siyempre, ang lahat ng tao. Kaya gaya ng sabi ni Jackson, hindi magiging ganap ang buhay kung wala ang kapwa. Dahil sa kanila, natututo tayong magmahal, magbago, at mas maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng buhay. Sa connection natin sa ibang tao, mas nakikilala natin hindi lang sila, kundi syempre nakikilala rin natin ang sarili natin. Kung ano ba ang saysay ng buhay natin, ano ba ang mission natin sa buhay natin, okay? Kumbaga, ano ba ang purpose natin sa life? Then sumunod, pag-usapan natin ang mga iba't ibang kahulugan ng kombinasyon base sa kung ano ang binigay ng iba't ibang or base sa iba't ibang pagkakalarawan ng iba't ibang eksperto. Ayon kay Allen 1958, ang komunikasyon ay kabuuang ginagawa ng mga tao kung nais niyang lumikha ng unawaan sa isip ng iba na kinasasangkutan ng patuloy na pakikipag-usap, pakikinig at pag-unawa. Ayon naman kay De Vries, 1967, ang komunikasyon ay isang pagpapasa ng pag-unawa sa impormasyon mula sa isang tao patungo sa kanyang kapwa. Ayon naman kay Newman at Summer 1977, ang komunikasyon ay pagpapalitan ng impormasyon, ideya, opinyon at maging opinyon ng mga kalahok sa proseso. Ayon kay Berveno 1987, ang komunikasyon ay isang pagpapasa ng nararamdaman, ugali, kaalaman, paniniwala at ideya sa pamamagitan ng mga nabubuhay na nilalang. Sinabi naman ni Caton 2011 na ang komunikasyon ay isang pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kalahok sa prosesong ito. Ngunit bakit nakikipagkomunikasyon ang mga tao? Siyempre, dahil may iba't iba tayong pangangailangan. Una, okay? Nakikipagkomunikasyon tayo dahil bahagi na talaga ito ng buhay natin. Kailangan natin ito para matugunan ang iba't ibang pangangailangan natin bilang tao. Ayon kina ah, Adler et al. 2010, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang komunikasyon. Una, para makilala ang sarili. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pakikipagsalamuha, natututo tayong mas maintindihan kung sino tayo, ang mga strengths and weaknesses natin, dahil nakikita natin ang sarili natin sa feedback ng ibang tao. Ikalawa, para makihalubilo o makisalamuha. Likas sa atin ang makipag-ugnayan, magbahagi ng kwento at makisama. Dito natin nararamdaman na konektado tayo sa iba at nagkakaroon ng suporta sa mga oras ng pangangailangan. At panghuli, wait, nawala si Sir. At panghuli, para sa mga practical na bagay, di ba? Ginagamit natin ang komunikasyon para magbigay ng impormasyon o manghingi ng impormasyon mula sa ibang tao, magplano at magtulungan sa araw-araw, sa bahay, sa school, sa trabaho, at syempre naman sa ating komunidad. Sa kabuuan, ang komunikasyon ay hindi lang basta pakikipag-usap. Ito ay paraan para mas mapabuti natin ang sarili, ang ating relasyon sa iba, at ang takbo ng ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon naman, dumako tayo sa iba't ibang elemento ng komunikasyon. Alam ko na ang lahat sa atin ay pamilyar na sa iba't ibang elemento ng komunikasyon. Pero tayo'y magkaroon ng balik-aral. Okay? Ang mga elemento ng komunikasyon ay binubuo ng limang pangunahing bahagi na nagtutulungan para maging maayos ang palitan ng impormasyon. Okay? Sa katunayan, ito ay mayroon tayong anim na bahagi. Una, ang sender o
magpadala ng mensahe? Siya ang taong gustong magpahayag o maghatid ng impormasyon sa iba? Pangalawa, mensahe na siyang nilalaman ng gustong iparating ng ating nais sabihin, maaari itong nasa anyo ng salita, simbolo, kilos o anumang paraan ng pagpapahayag. Pangatlo, ang daluyan o channel na tumutukoy sa kung paano ipinapadala ang mensahe, gaya ng pakikipag-usap ng harapan, pagsusulat ng love letter or ng email or ng kahit anuman, pagtawag sa telepono o paggamit ng internet at social media. Ikaapat, meron tayong receiver o tagapagtanggap ng mensahe na siyang nakikinig o tumatanggap ng impormasyon mula sa sender. Siya rin ang nagbibigay ng tugon o feedback na nagpapakita kung naiintindihan ba o hindi ang ipinadalang mensahe. Pwede itong positibo o negatibo. Pero mahalaga ito para malaman ng sender kung naging epekto ba ang komunikasyon. Meron din tayong tinatawag na ah, konteksto. Ito naman ang sitwasyon o kalagayan kung saan nagaganap ang komunikasyon. Malaki ang epekto ng konteksto dahil naapektuhan nito kung paano natin ipinapadala at tinatanggap ang mensahe. Halimbawa, magkaiba ang paraan ng pakikipag-usap sa kaibigan kumpara sa guro o sa opisina. Sa kabuuan, lahat ng elementong ito ay nagtutulungan para maging malinaw, maayos at epektibo ang ating pakikipag-komunikasyon. Ngayon naman, may iba't ibang sagabal na nangyayari o nararanasan ng mga kalahok sa isang komunikasyon. Ang sagabal sa komunikasyon ay tumutukoy sa mga hadlang na nakakapagpapahirap o minsan ay nagdudulot ng miscommunication sa pag-uusap. Iba't ibang klase nito. Okay, may iba't ibang klase ito at bawat isa ay may sariling epekto sa kung paano natin naintindihan ang isa't isa. Una, meron tayong tinatawag na physical na sagabal. Tulad ng ingay sa paligid, gaya ng tunog ng makina, malakas na boses o traffic, ito ay nagdudulot ng pagkaistorbo sa pag-uusap. Pangalawa, physiological na sagabal. Ito naman ay may kinalaman sa kalagayang pisikal ng tao. Halimbawa, kapag may sakit o antok ang isang tao, hirap siyang mag-focus sa usapan. Pangatlo, ang semantikong sagabal na nangyayari kapag magkaiba ang pagkakaintindi sa mga salita. Halimbawa, ang salitang malasakit ay maaaring iba ang ibig sabihin para sa bawat tao. Depende sa karanasan nila. Ikaapat, ang teknolohikal na sagabal na madalas nating maranasan ngayon, gaya ng mahina o putol-putol na internet connection, lag sa online class, o busy sa linya ng telepono. Sunod, ang kultural na sagabal na nangyayari kapag magkaiba ang pinagmulan, paniniwala o kaugalian ng mga nag-uusap. Halimbawa, ang biro na nakakatawa sa isang kultura ay maaaring nakaka-offend naman pala sa iba. At panghuli, ang psychological na sagabal na may kinalaman sa emosyon o pag-iisip ng tao. Halimbawa, kung galit o iritado ang isang tao, baka hindi niya marinig o tanggapin ng maayos ang sinasabi ng kausap. Kaya ipinapakita, okay? Ipinapakita ng mga sagabal na ito na maraming bagay ang pwedeng makaapekto sa komunikasyon. Kaya mahalaga na alam natin ang mga ito para mas maging malinaw, maayos at epektibo ang pakikipag-ugnayan natin sa ibang tao. Ang kultura at komunikasyon ay magkasamang bahagi ng buhay dahil kung paano tayo nakikipag-usap ay madalas naapektuhan ng kulturang kinagisnan natin. Wow, kinagisnan. Okay. So, ang kultura kasi ang nagtatakda ng mga tradisyon, paniniwala, at pagpapahalaga na nagiging basehan kung ano ang itinuturing na tama o angkop na paraan ng pakikipagkomunikasyon sa isang lipunan. Sa madaling sabi, bawat kultura ay may kanya-kanyang estilo ng pagpapahayag. May mga taong diretso magsalita, habang ang iba naman ay mahinahon o may halong respeto at paggalang sa paraan ng pagsasalita.
Kaya kahit pareho ang mensaheng gustong iparating, nagkakaiba pa rin ang paraan ng pagpapahayag at pag-intindi depende sa kultura ng bawat isa. Ayon sa antropologyong si Edward Hall, 1959, may dalawang uri ng kulturang pagdating sa paraan ng pagpapadala ng mensahe, ang high context at low context culture. Sa high context culture, malaki ang papel ng konteksto, nonverbal cues, at relasyon ng mga tao sa pag-unawa ng mensahe. Ibig sabihin, hindi laging tuwiran ang sinasabi. Madalas ipinapahiwatig lang. Halimbawa, sa mga bansang tulad ng Japan o Arab countries, karaniwan na ang hindi pagsasabi ng direkta ng gustong iparating dahil inaasahan na maintindihan ito base sa karanasan o ugnayan ng mga tao. Sa kabilang banda, sa low context culture, mas binibigyan diin ang mismong salita. Ang mensahe ay direkta, malinaw at hindi na kailangan hulaan pa ang ibig sabihin. Halimbawa, sa mga bansang tulad ng Estados Unidos at Alemanya, sanay ang mga tao dito na magsabi ng prangka at tahasan para maiwasan ang kalituhan. Hindi sila mahilig sa mga paligoy-ligoy na salita, hindi tulad nating mga Filipino. Kaya itong high context culture at low context culture, ipinapakita ng pagkakaibang ito na malaki ang impluensya ng kultura sa paraan ng ating pakikipagkomunikasyon. Nakakaapekto ito hindi lang sa kung paano tayo nagpapahayag, kundi pati na rin sa kung paano natin naunawaan ang sinasabi ng iba. Ngayon naman, ayon kina Adler at Elmhorst, 2008, may ilang mahalagang pagkakaiba ang low context at high context culture pagdating sa paraan ng pakikipagkomunikasyon. Sa low context culture, okay, katulad ng sinabi ko kanina, mas binibigyan diin ang mismong salita kaysa sa konteksto. Dito mahalaga ang malinaw, direkta, at maayos ang sinasabi. Mas komportable ang mga tao sa ganitong kultura kapag prangkahan at detalyado ang paliwanag, kahit wala nang masyadong paligoy-ligoy. Sa kabilang banda, sa high context culture, katulad din ng sinabi ko kanina, mas nakadepende ang kahulugan ng mensahe sa mga nonverbal cues, tulad ng tono ng boses, ekspresyon ng muka, o relasyon ng mga nag-uusap dito. Dito sa high context culture, mas pinapalagan ang ugnayan ng mga tao kaysa sa tuwirang pagsasalita. Minsan, mas malakas pa ang sinasabi ng pananahimik kaysa sa mga salita. Karaniwan din na umaasa ang mga tao sa ganitong kultura sa shared understanding o yung pag-intindi batay sa nakaraang karanasan o sa tagal ng pagkakailala sa isa't isa. Ipinapakita ng pagkakaibang ito na malaki talaga ang papel ng kultura sa komunikasyon. Nakaapekto ito sa kung paano nga tayo nagsasalita, nakikinig, at nakikipag-ugnayan sa iba. Ngayon, ang mga bansang tulad ng Amerika, Canada, Israel, at ilang bansa sa kanlurang Europa ay kabilang sa mga low context culture. Sa ganitong kultura kasi, mahalaga ang pagiging direkta at malinaw sa pakikipag-usap. Ang mga salita mismo ang pangunahing pinagbabatayan ng kalugan, kaya hindi gaanong binibigyan pansin ang mga nonverbal cues o konteksto. Dito sanay ang mga tao na sabihin agad ko ano ang gusto nilang iparating. Walang paligoy-ligoy. Kaya naman, hindi nila gaanong gusto ang mga usapang paligoy-ligoy o mga small talk na tingin nila ay pag-aaksaya lamang ng oras. Mas gusto nilang dumiretso sa punto, pag-usapan ang mahalagang impormasyon at tapusin agad ang layunin ng usapan. Sa madaling sabi, para sa mga taong galing sa low context culture, mas importante ang pagiging malinaw at to the point kaysa pagbibigay ng mga pahiwatig o emosyon sa pakikipag-komunikasyon. Sa mga bansang Asyano tulad ng Japan, Pilipinas, at iba pang bansa sa Silangang Asya, mas nangingibabaw ang high context culture. Ibig sabihin, sa ganitong kultura, hindi lang sa mga salita umiikot ang komunikasyon.
Malaki ang papel ng tono ng boses, ekspresyon ng muka at pati na rin ang relasyon ng mga nag-uusap. Madalas, hindi diretsong sinasabi ang gusto mong iparating kasi kailangan mong marunong magbasa ng context o subtext na tinatawag. Kaysa mga Asyano, ang estilong sobrang direkta o prangka tulad ng mga Westerners. Okay? Minsan ay nakikita nilang bastos, paulit-ulit o walang konsiderasyon sa damdamin ng iba. Sa halip, mas pinapahalagan dito ang katahimikan, paggalang, at mga sining na hindi pagsasabi pero naiintindihan. Sa madaling sabi, sa mga high context na kultura, hindi kailangan laging sabihin ng lahat. Sapat na minsan ang kilos, tingin, o tono para maunawaan ang tunay na mensahe. Sumunod, samantala, maaari ring pang-ibahin ang mga kultura batay sa individualismo o at context, ano tawag dito? Kolektivismo, ayun. Individualismo at kolektivismo. Ayon kay uh, Hofstede, 1984-2003. Ayan. Sabi niya, ang mga Amerika, Canada at Australia ay may tuturing bilang individualistikong mga bansa na siyang kabaligtaran naman ng ng mga bansang Latin America, Asia at Grand Bretagne na kolektivismo ang namamayani. Ibig sabihin, ang mga bansang tulad daw ng Amerika, Canada at Australia ay kabilang sa mga individualistikong kultura. Sa ganitong kultura, mahalaga ang kalayaan at personal na karapatan ng bawat isa. Pinapahalagan kasi ng mga tao ang sariling layunin, tagumpay at kaligayahan. Kaya kadalasan ay inuuna nila ang sarili bago ang iba. Sa kabilang banda, ang mga bansa sa Latin America, Asia at Grand Britannia or Great Britain ay mas nakasentro sa kolektibismo. Dito, mas pinapahalagan ang kapakanan ng grupo kaysa sa pansariling interes. Okay? Ang mga disenyo, ang mga ang mga desisyon at kilos ng isang tao ay madalas naapektuhan ng pamilya, kaibigan o komunidad. Sa mga ganitong kultura, nangingibabaw ang tulong-tulungan, pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Ngunit sa kabilang banda, ang pagiging kolektibismo ay mayroong negatibong epekto para sa isang tao. Halimbawa sa kultura nating mga Pilipino, mahilig tayo doon sa meron tayong kulturang tinatawag na strong family ties, tama? Na kung saan meron tayong matinding ugnayan sa ating pamilya, lalo na sa ating mga magulang. Halimbawa, ang isang panganay na anak, siya kadalasan ang nagiging breadwinner sa pamilya, na kung saan nagkakaroon siya ng sense of obligation or sense of responsibility na kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral, okay, at nakakuha ng maayos na trabaho, siya na ang ang magpapaaral o bubuhay sa kanyang pamilya. Okay, siya na yung magpapaaral sa kanyang mga kapatid o kaya naman minsan kahit yung mga pinsan, 'di ba? Yung mga pinsan mo, mga pinsan nyo, kayo pa ang magpapaaral sa kanila. Okay? So, may ganun tayong klase ng kultura at yun muli ay tinatawag nating kolektivismo. Ngayon, paano siya nagiging negatibo? Kapag yung taong panay ang tulong, okay, panay ang tulong sa pamilya, okay, nauubos yung kanyang kinikita na minsan na para mag-invest siya para sa kanyang sarili or sa kanyang future, napupunta pa yung mga perang kinikita niya doon sa kanyang pamilya. Siguro para sa mata ng iba, hindi ito negatibo. Kasi isang uri ito ng pagmamahal o ng responsibility ng isang anak o ng isang kapamilya. Pero kung ating titignan ang kalagayan niya, hindi ba't parang nakakaawa? Okay? Kasi walang natitira sa kanya. Okay? Paano nga naman kasi siya sa future? 'Di ba?
Then sumunod, ang individualistikong kultura ay isang uri ng kultura kung saan ang tao ay itinuturing bilang hiwalay na entidad, okay, mula sa lipunan. Sa ganitong pananaw, ang mga tao ay mas independent, malaya, at marunong tumayo sa sarili. Ibig sabihin, may kakayahan silang magdesisyon para sa sarili at hindi gaanong umaasa sa iba pagdating sa kanilang mga pangangailangan. Sa mga bansang may ganitong kultura, mas inuuna ang sarili kaysa sa pamilya o grupo. Halimbawa, ang pakikipagkaibigan ay madalas na nakabatay sa magkakatulad na interes o mga bagay na gusto nilang gawin, hindi dahil sa obligasyon o samahan. Dito, ang paggalang at pagkilala ay nakukuha sa mga sariling tagumpay. Kung ano ang naabot ng isang tao sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap, okay, ayun ang makukuha niya. Okay, makakakuha siya ng paggalang at pagkilala. Okay? So, pinapahalagan din ang kalayaan sa paggawa ng desisyon at pagkakaroon ng pantay na oportunidad para sa lahat. Bukod doon, mahalaga rin sa kanila ang pagbabago sa seguridad sa sarili. Yan, seguridad sa sarili. Kaya, ang ilan sa kanila ay kumukuha ng investment or kaya naman ng life insurance. Kasi kung ang pera mo ay mauubos lang sa grupong kinabibilangan mo, sa pamilyang kinabibilangan mo, wala kang kamalayan kung anong magiging ka sa susunod na panahon. Okay? Seguridad sa sarili at syempre, pagkakapantay-pantay. Bilang bahagi ng pagiging malaya at responsable sa sariling buhay. Sumunod, ang kolektibong kultura ay nakasentro sa konseptong tayo-tayo or yung tayo-tayo mentality. Tayo-tayo na lang magkakasama dito. Siyempre, dapat tayo-tayo din ang magtutulungan. Okay, ganun ang konseptong tayo, kung saan ang bawat isa ay tinuturing na mahalagang bahagi ng grupo. Sa ganitong kultura, mas inuuna ang kapakanan ng nakakarami kaysa sa pansariling interes. Mahalaga kasi dito yung pakikisama, pagtutulungan, at pagkakaisa. Kaya ang pagiging kabilang sa isang grupo tulad ng pamilya, kaibigan o komunidad ay isang malaking bahagi ng pagkakalinlan ng isang tao. Tayong mga Pilipino kasi, lalo na kapag hindi ka naman ganun kakasikat, katalino, kayaman, 'di ba? Minsan hindi mo maiwasang hindi maging people pleaser. Eh, syempre, kaya ka nagiging people pleaser para maramdaman mong belong ka sa isang grupo o kaya naman makuha mo magkaroon ka ng ugnayan sa kanila, 'di ba? Para sabihin din nila na ikaw daw ay may pakikisama. Kahit minsan, ang salitang pakikisama ay nagbibigay ng negatibong epekto, okay, sa taong nakakaranas nito. Pero hindi ko naman sinasabi na ang pakikisama ay isang maling gawain, okay? Dapat lagi tayong neutral, balance lang sa lahat ng bagay, 'di ba? Okay. Balance lang sa lahat ng bagay. Huwag kang sobra. Kung gusto mo makisama, alamin mo kung yung pakikisama bang ginagawa mo ay may magandang maidudulot sa'yo. Kasi baka naman mamaya, masama na palang epekto nito sa'yo, di ba? Nawawalan ka ng sariling desisyon sa buhay. Umaasa ka na lang sa kung ano ang opinion ng iba. Okay, yung emosyon mo, yung sarili mo, nakabase na lang sa kung anong sabihin ng ibang tao. Okay, kung ano yung dapat mong gawin, ano yung dapat na hindi mo gawin. Dapat meron din tayong sariling desisyon sa buhay. Okay, tayo ay lumalaki na. Hindi habang buhay ay lagi tayong may kasama. Okay? Ngayon, sa mga ganitong kultura, ang mga desisyon ay madalas na ginagawa ng sama-sama at hindi lang base sa gusto ng isang tao. Ibig sabihin, bago gumawa ng hakbang, isinasaalang-alang muna ang opinyon at damdamin ng lahat. Okay, isa yung magandang tawag dito, isa yun sa pinakamagandang layunin din ng ganitong kultura, yung kolektibong kultura, na syempre kailangan mo din i-consider ang feelings ng ibang tao. Kailangan mo din magpaalam
sa mga magulang mo sa kung ano yung mga magiging desisyon mo sa buhay, lalo na't kung ikaw ay bata pa o nag-aaral pa lamang. Okay? Ngayon, ang pagkilala sa parangal, ang pagkilala o parangal dito ay hindi lang nakatuon sa individual na tagumpay, kundi sa kontribusyon sa kabuuan ng grupo. Ibig sabihin, okay, yung parangal, yung mga award na nakukuha mo, ay nagbibigay din ng magandang pagtingin doon sa grupong o sa society na kabilang ka. Halimbawa, kung ikaw ay isang teacher at ikaw ay na-award, okay, nagkaroon ka ng isang award dahil sa isang research mo. Siyempre, yung award na yun ay ah, hindi lamang para sa iyo, 'di ba? Kumbaga nakikilala din, nagkakaroon din ng mataas na pagtingin doon sa departamentong kabilang ka. Doon pa nga lang sa pageant, 'di ba? Yung tipong isang tao lang naman ang sumali ng Miss Universe, pero buong bansa ang nakikinabang dito, 'di ba? Buong bansa ang pinaparangalan, hindi lamang yung sumali doon sa pageant, okay? Or dun sa particular na pageant, 'di ba? Gaya na lamang nila Pia at ni tawag dito ni kalimutan ko yung isang Miss Universe yung panghuli ng 2018 si ano bang pangalan nun? Hala, di kalimutan ko na. Basta siya. Okay, di kasi ako mahilig sa pageant. Ayan. Oh. Ayun, si Catriona Gray. Ayan. Ayan. So, pinapahalaga ang mga taong marunong makibagay. Okay, pinapahalaga ng mga taong marunong makibagay, sumunod sa nakakatanda at gampanan ang kanilang tungkulin sa grupo. Mahalaga rin ang respeto sa hierarchy. Ayan. Baga, kailangan syempre respeto natin yung mga mas mataas sa atin. Okay. Minsan nga sabi, kapag hindi pa daw regular, wag daw bumoses. Di ba may mga ganun sa mga opisina? Okay? Ganun, kung bago pa lang, wag masyadong magreklamo kasi madami ka pang kakaining bigas, 'di ba? Kailangan matuto ka muna sa mas nakakataas sa iyo. Siyempre, kailangan din nating matuto doon sa mga may experience na, 'di ba? Sabi, respeto sa hierarchy, tradisyon at mga patakaran dahil ito ang nagpapanatili ng pagkakaisa at kaayusan. Okay? Sa kabuuan, sa kolektibong kultura, mas binibigyan halaga ang unity at samahan kaysa sa personal na kalayaan o individual na tagumpay dahil ang malaga ay magtagumpay ang lahat bilang isang grupo. Malinaw na malinaw na magkakaiba. Okay, malinaw na iba-iba ang pamamaraan ng pakikipagkomunikasyon sa isang individual sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, malinaw may malinaw na magkakaiba ang paraan ng pakikipagkomunikasyon ng bawat tao depende sa kultura at konteksto ng kanyang lipunan. Ang isang estilo ng pakikipag-usap na itinuturing na normal o magalang sa isang kultura katulad ng sinabi ko kanina, maaari namang maging hindi katanggap-tanggap o nakaka-offend sa iba tao. Halimbawa, ang pagiging tuwiran sa pagsasalita ay maaaring tanda ng katapatan at respeto sa ilang kultura ha, pero sa iba naman, maaari itong ituring na bastos o insensitibo. Dahil dito, nagiging mas komplikado ang komunikasyon gaya ng mismong kultura na puno ng mga detalye at nuances na dapat isaalang-alang. Kaya mahalaga magkaroon ng cultural sensitivity o ang kakayahang umunawa, gumalang, at tumanggap ng mga pagkakaibang kultural. Kaya sa ganitong paraan, mas nagiging maayos at epektibo ang ating pakikipag-ugnayan sa mga taong may iba't ibang pinagmulan, pananaw, at karanasan. Okay, so dito na natatapos. Okay, so ayon sa Southern Eastern University 2018,
Ang cultural sensitivity ay tumutukoy sa kamalayang mayroon ng isang tao sa pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kultura sa lipunan. Hindi ito tungkol sa kung alin ang tama o mali, kundi sa pag-unawa at paggalang sa mga pagkakaibang kultural. Sa pamamagitan nito, natututo tayong tanggapin at pahalaga ng iba't ibang pananaw, tradisyon, at ugali ng mga tao mula sa iba't ibang kultura. Kaya dahil dito, mas napapalakas ang ugnayan sa pagitan ng mga tao at nagpapaunlad ang isang mas inklusibo at maunawaing kapaligiran. Okay? Okay, so at doon natatapos ang unang bahagi ng ating pangalawang kabanata. Sa susunod ay ating pag-uusapan ang ibang mga gawing pangkomunikasyon ng mga Pilipino. Diyan yung chismisan, okay? Nandiyan din yung umpukan at kung ano-ano pa. Okay. Ay hindi, doon pala natin pag-uusapan yung verbal at di-verbal, okay? Tsaka yung mga padaplis, pahaging, okay. Ngayon kung kayo ay may aklat ng ating asignatura, mangyaring magkaroon lang ng advanced reading para sa susunod na part ng ating chapter 2. Okay, ngayon kung may mga katanungan, okay, maaaring i-comment na lang doon sa comment section. Okay? And then ako ay magbibigay ng isang katanungan din upang ma-assess ko kung itong recorded lecture ba na ito ay pinanood ninyo. At syempre, ma-assess ko din kung ano ang inyong natutuhan. Okay, yun lamang at maraming salamat. Okay, stay safe everyone. Bye.